Good morning mga kahimas. Yan, pasensya na kayo. Matagal tayong walang upload dahil mahirap mag-edit tsaka puno yung ating memory card. So binabalance ko Hindi lang mo na kailangan magkabala pa dahil hindi na namin kailangan malaman yon. So ito na mga kahimas ng Fortuner 2019 model engine wash tutorial. Yan, para sa mga baguhan. Maaari nyo bistahan ng aking YouTube channel for more tutorial ng engine wash. So mamaya mga kahimas, tuturo ko sa inyo paano maglinis ng insulator. Okay? Na hindi gagamit ng pressure water upang kayo ay hindi makasira. Dahil ang insulator po ay protection. Protection po yan sa top coat or pintura ng sasakyan sa hood. Okay, upang hindi kumupas or masira. Siyempre, yung bilad sa araw ay nakakasira din po ng top coat. Yan, kapag walang bubong ang inyong parking, yan, nakakasira din po yan ng pintura or top coat ng sasakyan niya. Para sa mga baguhan, correct me if I'm wrong, para sa mga professional dyan, shout out. Kaya mga kahimas, huwag kayo mag-spray ng pressure water sa insulator. Okay, dahil nakakasira po yan. Katulad nitong nasa picture. Okay, kaya iba yung pag-iingat. Huwag na huwag kayo mag-spray ng pressure water or magbabasa ng insulator. Okay, syempre huwag rin gagamit ng brush. Ayun mga kahimas, no? Bago tayo maghugas, syempre papakita ko kasi meron kasing sa akin minsan nagtatanong, mga bagong pasok sa akin channel, mga nagtatanong kung nasaan ang computer box. Ayan, meron tayong Toyota Fortuner 2019 model. So andito po yung kanyang computer box sa loob ng kanyang sasakyan. Ito mga kahimas, meron siyang drawer. Akin lamang po tinanggal. Ayan. Ayan po ang kanyang module. Ito mga kahimas, kanyang module. Okay. Computer box ECU. Ayan. Okay. And syempre yung kanyang filter andito sa loob. Aircon filter. Ayan. Okay. Yan. So hindi lahat ng mga sasakyan ay nasa engine yung kanyang computer box. So meron ding sasakyan na ang kanyang computer box ay nasa loob. Okay? Nasa loob siya mga kahimas. Ayan. Driver side, passenger side. Okay? Ayan, para sa mga baguhan. Praise the Lord! Ayan. Then, bago tayo magtanggal ng battery, ay paandarin muna natin. So yun pala mga kahimas, no, kapag kayo nakaka-enkwentro ng ganitong may cover, tanggalin nyo. Okay, tanggalin nyo. So meron naman yung tornilyo. Yung iba hinuhugot lang, hinihila lang paitaas. Yung iba naman nakatornilyo siya. So ayan yung kanyang tornilyo. Okay, para ma-blower ninyo ng maayos or malinis ninyo ng maayos yung mga area. Ayan, kailangan nyo rin ma-blower ng maayos. Ayan, bago nyo paandarin. Okay, syempre kasama rin ito sa paglilinis. Yan, harap at likod kailangan malinis nyo rin na maayos. Ayan mga kahimas, mamaya mag-a-apply tayo ng degreaser, engine degreaser sa buong area. Syempre gagamit tayo ng aluminum cleaner para sa hose. Ayan, aluminum hose. Ayan, gagamit tayo dyan mamaya. Okay. Ayan mga kahimas, lahat ng aluminum meron naman yan sa online, aluminum cleaner. So yun, iba yung pag-iingat ulit. Yan, para sa mga bagong pasok, gumamit kayo ng gloves, face shield, face mask, dahil masama sa kalusugan yung amoy, syempre yung lapat ng chemical sa inyong kamay. Okay, then kapag may natira ay tapon nyo na, huwag nyo na hayaang pang madampot ito ng bata dahil ito ay makakasama sa kalusugan. Okay? Ayan mga kahimas, bilang iba yung pag-iingat. Then degreaser, syempre meron tayong degreaser. Ayan, so meron tayong yan, WD-40. So yung mga kahimas, no, minsan kasi so meron siya mga oil leak or
dumi na hindi kaya ng degreaser, ang ginagawa ko, ina-applyan ko siya ng WD-40 bago ako nag-a-apply ng pag-spray ng pressure water. Ayan, ginagano ko lang yung mga kahimas. Okay? Binubugahan ko siya ng WD-40 bago ako nag-spray ng pressure water para mas matanggal ng pressure water yung mga nanuot na dumi. Okay? So kung wala naman kayong WD-40 sa pantanggal ng mga langis, ng mga leak ng langis, pwede naman yung gasolina or kerosene. Okay? Ayan. Para sa mga baguhan. So ayan mga kahimas, paandar muna natin bago tayo magtanggal ng negative tsaka positive ng battery. Okay? Yeah. Siyempre bago nyo paandarin mga kahimas, ayan, automatic transmission, kailangan naka parking yung kanyang gear. Okay, andarin natin. Susi. Napailawin muna natin mga kahimas. So ayan mga kahimas, bago tayo magsagawa ng pag-engine wash. Okay. Ito yung sign na makikita nyo yung check engine. Ayan sa taas. Then syempre ayan, meron siyang gasoline. Andaran natin mga kahimas. Okay. So ayan mga kahimas, wala siyang check engine. Okay. Kaya wala siyang check engine mga kahimas natin. Ayan mga kahimas. So patay mo natin mga kahimas kasi maingay. Oh my God! Mga kahimas, bago kayo magsagawa ng pag-engine wash, yan sa mga baguhang shoutout sa inyo, mga baguhang ano dyan, nag-DIY, nanonood ng aking mga tutorial, maraming salamat po sa inyo. At sa mga baguhang ano dyan, car wash owner, ayan, yung mga nagko-comment sa aking channel, shoutout po sa inyo. Siyempre sa mga baguhang car wash employee na gusto matuto mag-engine wash, shoutout sa inyo. Sa mga car owner na gusto mag-engine wash, at siyempre sa mga nanonood ng aking tutorial, solid viewer, baguhang subscriber, shoutout sa inyo na marami. Ayan mga kahimas. Sa mga gusto yan DIY mga car owner, ay paandarin nyo muna. Siyempre sa mga car wash employee, car wash owner ng mga baguhan, picturean nyo muna, videohan nyo bago kayo magsagawa ng pag-engine wash. Then sundan nyo lang yung aking mga tutorial. Yan, sigurado, I'm sure, sigurado ako, walang check engine yan. Okay? Dahil for engine wash ay iba yung pag-iingat ang ginagawa ko. Siyempre, sinishare ko sa inyo. Kaya ipingkis naman na merong ang check engine na lumabas, ay tanggalin nyo muna yung negative ng battery. Then i-blower ninyo yung kanyang mga terminal socket sensor. Pwede nyo hugutin. Then i-blower ninyo lahat ng inyong mga possible na nakikita. Baka meron kayo nakaligtaan na hindi na blower, i-blower ninyo upang matanggal yung check engine. Okay, siyempre bago ninyo ikabit mga kahimas yung kanyang negative, pagdikitin nyo muna, then tanggalin nyo. Hintayin nyo 10 seconds bago nyo ulit ikabit, then paandarin nyo. Okay? At kung sakali naman na merong check engine pa rin mga kahimas, at na-blower nyo naman ninyo na maayos, ay pinakamainam
ay kumontak kayo ng mekaniko. Yung mekaniko na mayroong scanner. Okay, huwag kayo kukontak ng mekaniko na walang scanner dahil po mahirap manghula. Okay? Kapag po mayroong scanner, so madaling makikita yung mga possible na dahilan ng pagkakaroon ng check engine. Okay? Hindi yung bibili kayo ng pyesa, hindi naman pala yun yung dahilan ng pagkakaroon ng check engine. Kaya pinakamainam ay tumawag kayo ng mekaniko, yung mekaniko na merong scanner. Okay? So ganun lang mga kahimas. Okay? So tanggalin natin yung battery, then mag-engine wash tayo mga kahimas. So ito na mga kahimas, tanggal na yung kanyang negative at positive. So tinali ko siya para di magdikit. Okay? Then syempre, kailangan natin mga kahimas, blower. Kung wala kayong blower, pwede naman air compressor, pressure water pang spray sa buong area. Ayan, engine degreaser, syempre apron. So hindi lang makina ang ating iingatan. Ayan, meron tayong apron. Hindi lang makina ang ating iingatan, syempre ang panglabas ay atin din pong iingatan. Iwasan po natin ang ating belt or susi o metal na bagay sa top coat upang di magkaroon ng gasgas or scratches. Siyempre sa mga chrome ay atin din iingatan para matuwa si client. So hindi lang tayo nakapokus sa makina. Siyempre dito rin sa labas ay tayo ay nakapokus dahil nakakaya sa customer. Okay? Meron tayong chemical mga kahimas. Ayan, sample ko sa inyo mga kahimas yung aking chemical. Ayan, siyempre kasama rin yan chrome mga kahimas. Gagamit tayo ng brush. Ayan mga kahimas. Okay, gagamit tayo ng chemical. Ayan, brush. Siyempre, tubig. Tubigin natin. Tayo tubig. Buhusan natin. Mga kahimas. Ito rin yung chemical natin para sa aluminum, mga kahimas. Ayan. Aluminum, yan din yung chemical natin. Talaga napakabisa. So mamaya natin perfectin to. Sample video lang to mga kahimas. Ayan. Then syempre tubigin natin. Okay. Ayan mga kahimas. Diba? So mamaya ito naman bubuin natin yung hose. Malaki ang may tutulong nyo sa amin. Kita nyo naman ang pagkakaiba. Whitey. Okay. Siyempre yung kanyang chrome. Ito yung kanyang chrome. Ayan. Nasa natin. Ito mga kahimas yung kanyang chrome. Diba? Ang laki ng pagkakaiba kasi dun sa una. Ito yung hindi pa tapos. Ayan. So yung mga kahimas kailangan natin. Yun. Kung wala kayong automatic car shampoo,
Ayan, pwede naman kayo gamit na ayan, dishwashing. Ayan, or powder. Ang mahalaga naman dyan, makuskusin ninyo ng maayos yung buong area. Siyempre, chemical. Ayan, degreaser. Ayan, WD-40. Okay. Bago tayo mag-spray ng pressure water, babara muna natin to. Mga kahimas, nakapag-apply na tayo ng chemical. Engine degreaser, syempre. Aluminum cleaner, ayan mga kahimas. Aluminum. So looks good na. Ayan, aluminum cleaner, okay na rin. Diba? Napaka-effective na ating chemical. The engine degreaser mga kahimas. Meron naman po niya sa online. Engine degreaser at aluminum cleaner, ayan mga kahimas. Okay na. Okay, so hindi ko siya inaasa sa ano lang, chemical lang. Ang inuuna ko ay pressure water muna para sa mga minors na dumi. Then yung mga mahirap tanggalin, ina-applyan ko na siya ng engine degreaser. Siyempre, aluminum cleaner. Okay? Para sa mga baguhan. So wag niyo iasa lahat sa chemical. Okay, pero kung car owner ka na gusto mag-DIY, okay, goods yan. Kotse mo yan, di ba? Ito lang ay share ko sa mga yan. Mga baguhang car wash owner, ayan, shout out po sa inyo. Mga baguhang car wash employee na gusto mag engine wash, ayan, share nyo itong video para matuto kayo. Okay, so yung hood okay na rin, pero etong kanyang insulator, so hindi pa siya okay. Okay, papakita ko yung tutorial mga kahimas. Ayan, marami, di ba? Papakita ko paano maglinis ng insulator na hindi gagamit ng pressure water. Yan, para sa mga baguhan, share nyo to upang makatulong, syempre upang hindi kayo makasira. Okay, share nyo lang yung video. So yun nga pala mga kahimas, so may nagtatanong sa akin, siguro bago lang siya sa aking channel. Okay, ano raw yung proseso ko ng engine detailing. Ang engine detailing ko mga kahimas, inaalis ko itong kanyang bumper para malinis ko yung mga area. Yan. Kitang-kita po yung mga nasa loob, di ba? Yan. Para rin po malinis ko yan. Siyempre, inaalis ko rin yung headlight para malinis ko rin yung yan, loob. Then, inaalis ko itong kanyang battery. Pinupull out yung battery niya. Siyempre, yung kanyang valve cover. Inaalis ko rin yan. Ayan, plastic. Siyempre, yung kanyang filter ay akin din pong inaalis. Ayan, para malinis na maayos. Okay, yan, para sa mga baguhan sa nagtatanong sa akin ng engine detailing ko. Ganyan po yung procedure ko.
Pero pag engine wash lang mga kahimas, ayan, ganyan. Ganyan lang. Yung sa engine detailing pala mga kahimas, kasama rin to. Inaalis ko rin tong kanyang insulator. Inaalis ko rin po yan. Para malinis yung loob. Okay? Inside and out, kailangan malinis sa aking engine detailing. Ayan, para sa mga baguhan. Pero pag mga engine wash lang, ayan, hindi ko po inaalis yan. Okay, depende po yan lahat, dahil lahat po ng tao ay may kanya-kanyang diskarte. So ito na mga kahimas, tutorial para sa insulator. Microfiber towel. So pwede yung mga kahimas, i-blower nyo muna bago nyo applyan ng basahan na may sabon. Okay? Sabon. Tigaan nyo ng maigi. Saka nyo ihagod sa insulator. Ito na mga kahimas. Okay. So banlawan nyo lang ulit. Then laban nyo itong basahan. O banlawan nyo. Sabunin nyo. Bago nyo ihagod sa area, sa insulator. Hanggat makuha yung dumi.
So ayan mga kahimas, okay na siya. Na-blower na natin ng maayos bago tayo nagkabit ng positive tsaka negative connection ng battery. Okay? So kailangan ma-blower ninyo ng maayos bago nyo i-connect yung kanyang positive at negative connection ng battery. Okay? Yan, para sa mga baguhan. Okay na siya. Na-blower na natin lahat ng mga terminal socket sensor. Yan. Lahat. Kailangan ma-blower ninyo ng maayos, or yung buong makina kailangan ma-blower ninyo ng maayos bago nyo ikabit yung kanyang connection ng battery, positive tsaka negative. Yan. Ayan. Sensor. Okay, kailangan ma-blower ninyo ng maayos. Yan, mga sensor. Ayun. Blower ninyo ng maayos. Yes, mga gusto mag-DIY. Okay, sa mga gusto mag-DIY, kung wala kayong blower or air compressor, ay wag na po kayo mag-engine wash. Dahil mahalaga pong ma-blower na maayos sa mga terminal socket sensor. Okay? Para hindi magkaroon ng check engine. So, paandarin muna natin mga kahimas. Natin. So, ayan. Darin natin. So, ayan mga kahimas. Wala kasing check engine. Okay. Walang check engine ang ating sinagawang engine wash itong 2019 model. Ano? Oh my God! Wow! Ayan mga kahimas, wala po siyang check engine. So patayin mo natin mga kahimas, maingay. Mahirap mag-vlog ng maingay. Sorry na! Huwag ka nang magalit! So yan mga kahimas, ganoon lamang. Sundan nyo lang yung video. Yan para sa mga baguhan na gusto matutong mag-engine wash. Sundan nyo lang yung video or bisitahin nyo yung aking YouTube channel. So kita ko sa mga sunod na upload mga kahimas. So thank you for watching. Keep safe and God bless. So bye bye po. Maraming salamat.
Ang una po, pag kayo ay magninegosyo, lalo na kung couple kayo, make sure na yung target goal ninyo ay iisa. Kasi kayo nagtutulungan eh. Kumbaga parang you're carrying a load na doon papunta. Kasi pagka magkaiba pa lang isip ninyo, yun pala yung gusto mo, iba yung gusto mo, mag-fail eh. Pangalawa, dapat pag pinasok mong business, may passion ka. Hilig mo. Huwag mong papasukin yung business na ang habol mo lang is kita. Ang business, meron siyang ups and down. Baka mawalan ka na ng gana kasi hindi mo hilig. Pero kung hilig mo, pero baka yung pala meron na andun na pala, ilang hakbang na lang na andun na yung success. Hindi mo maabot dahil tinigil mo. Yun ang sa experience ko. Tapos, syempre, know your market. Dapat yung target market mo is nakafocus ka doon. Kasi sabi ko nga, yung mga panlasa ng tao, yung wants ng tao, iba-iba. Hindi naman tayo fast food chain na kaya nating mapagbigyan lahat na andito si Masa, ito yung may kaya, kakain sa Jollibee o somewhere, di ba? Pero tayo, as nag-uumpisa, dapat targetin mo muna. Kung gusto mo yung pangmasa, make it affordable. Pero kung gusto mo naman na target ko yung maselan, yung mga may pera talaga, make sure na yung produkto mo papasa sa kanila. Medyo mahirap pero mas may kita doon. Tsaka dapat tiyaga. Talagang wag kang matakot, mapagod. Kasi may sleepless nights talaga yan. Maraming sleepless nights ang pag-uumpisa ng business. May time na, alam mo yun, ikaw lahat. Eventually, magkakaroon ka na ng tao. Doon na gumagaan eh. Pero kasi sa umpisa talagang halos ikaw ang mag-uumpisa niyan eh. Mas maganda yon. Actually, payo ko, kung kayo po ay magbi-business, mas maganda lahat ng kaso-kasuan ng negosyo, maranasan mo. Kasi yun yung magiging weapon mo. Alam mo lahat yung pasikot-sikot ng negosyo. Hindi ka mangangapat. Hindi ka maloloko, alam mo lahat. 'Di ba?